Kabanata 4991. Kinuha na ni Harvey ang baril ni Cade at inalis ang safety lock nito. Itinutok niya ito sa ulo ni Blaine, hindi pinansin ang iba. Biglang umigting ang hangin. Nababaliw ka na ba? How dare you point a firearm kay young Master John? Isa itong kasalanan. Hinihiling mong masira ang buong pamilya mo. Bitawan mo siya, kung hindi, papatayin ka muna namin. Kapag tapos na kami sa iyo, pupunta kami para sa pamilya mo. Pati mga ninuno mo na inilibing sa ilalim ng 6 na talampakan ay huhukayin namin. Naghiyawan ang lahat sa galit, na yumanig sa buong lugar. Gusto nilang sampalan si Harvey hanggang sa mamatay. Ang kanyang mga aksyon ay hindi maintindihan. How dare he point off firearm to Blaine? Di ba niya alam kung gaano kalaki ang sitwasyong ito? Magkakagulo ang buong Golden Sands kung malalaman ito ng publiko. Itinapat ni Harvey ang baril sa noo ni Blaine. Hindi ka pa naman patay diba? Magsabi ka. Nasaan ang ugali mo? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi mo ba ako narinig pagkatapos kang ihampas sa mesa? Tatanungin ulit kita, masaya ka ba dito o hindi, young Master John? Nanlilisik ang mga mata ni Mandy, at naisip niya na medyo nagmamadali si Harvey. Hindi nila kayang saktan ang isang tulad ni Blaine. Ang pamilya John ay mga hari ng Golden Sands pagkatapos ng lahat. Kahit na magsama-sama ang 6 na hermit families at ang pamilya Patel, hindi nila mapipigilan ang pamilya John ng madali. Si Harvey ay haharap sa matinding kahihinatnan para sa paggawa ng lahat ng ito kay Blaine. Gayunpaman, hindi ito ang oras para sisihin siya, siya ay dumating dahil si Simon ay nagdulot ng kaguluhan. Kung hindi dahil kay Simon na nasa pagkagumon sa pagsusugal, wala sa mga ito ang mangyayari. Nalito si Mandy, ngunit si Blaine ay hindi kasing desperado o nabigla siya sa akala niya. Kahit na may baril si Harvey sa kanyang ulo, mahinahon niyang pinunasan ang dugo sa mukha gamit ang ilang tissue. Tumawid pa siya ng kanyang mga binti. Alam kong kahanga-hanga ka, Master York, sabi niya, na pinag-aaralan si Harvey. Alam kong maraming tao dito ang nahirapan dahil sa'yo. Alam kong nakakagulat ang mga koneksyon mo dito. Kahit na, maglakas loob ka bang hilahin ang gatilyo. Hindi mo gagawin, tama. Kalmadong sumenya si Blaine na kumalma ang iba. Kailangan niyang manatiling kapantay para makamit ang magagandang bagay. Sa kanyang mga mata, nagpapanik sa harap ng isang maliit na pritong katulad ni Harvey ay isang hangal na gawa. Hamalakhak si Harvey, as expected of the successor of the John family. I didn't thought you'd remain this calm even now. Bakit hindi tayo maglaro? Hulaan mo kung natatakot akong ilabas ka o hindi. Ikaw, sagot ni Blaine. Kung hindi, ginawa mo na sana ngayon sa halip na tumakbo ang iyong bibig. Dahan-daang nagsalita si Blaine, handang durugan ang diwa ni Harvey. Kaya nga hindi ako natutuwa sa mga kinikilos mo. Walang sinseridad, walang bigat, at walang halaga. Dahil sa kawalang ingat mo, lalo pang magdurusa si Mandy. Ano nga ulit ang tawag dito? Impulsive punishment. Si Blaine ay dumanas ng maraming pagkatalo kay Harvey. Ganun pa man, naisip pa rin niya na walang karapatan si Harvey na suwayan siya. Isang top-rated na young master lang ang nararapat sa kanyang paggalang. Ang isipan ni Blaine ay lubos na nababalot ng pagmamataas at pagtatangi. Napangiti si Harvey, kaya balak mong itaya ang buhay mo para dito, ha? Ang baril sa kanyang kamay ay nagpakawala ng isang maliit na click. Ang kamatayan ay maaaring madama mula sa gatilyo. Hindi man lang nakaramdam ng takot si Blaine. Bilasan mo na. Stop wasting more time. Confident si Blaine, hindi maglalakas loob na hilahin ni Harvey ang gatilyo. Sa karamihan, sinusubukan lang siyang takutin ni Harvey. Kung tutuusin, kung binaril siya ni Harvey, may mga kahihinatnan. Gagawin ng pamilya John ang lahat para makapaghiganti kung mawala ang kahalili nila. Hindi magagawa ni Harvey o Mandy na hawakan iyon. Ang mundo ay hindi umiikot sa iyo, young Master John. Sabi ni Harvey sabay ngiti. Dahil lang sa isang paraan ang iniisip mo, hindi nangangahulugang pareho ang iniisip ng iba. Medyo malaki ang tsansa mong mawalan ng buhay. Hindi mo ba alam?
Dahan-daang hinila ni Harvey ang gatilyo, ngunit nakaramdam siya ng lubos na paghanga kay Blaine. Tulad ng inaasahan mula sa young master ng pamilya John. Medyo nakakalito siyang harapin. Kung ikukumpara sa iba na nakipagdeal siya ay isang liga sa itaas ng iba, kung sabihin ang hindi bababasa. I was about to say the exact same thing. Nagyayelo ang mukha ni Blaine. Hindi mo itatakbo ang iyong bibig kung maglakas loob kang hilahin ang gatilyo. Ang mga taong patuloy na humihiyaw na walang tigil ay hindi maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi mo ba nakikita na binibigyan kita ng pagkakataon dito? Si Harvey ay naglapat ng higit na puwersa sa kanyang daliri, at muntik nang matanggal ang firing pin. Namanhid si Darby at ang iba pa nang makita ito. Kasabay nito, hindi sila naglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos. Natatakot na talagang ilabas ni Harvey si Blaine pagkatapos magalit. Ito ako. Kalmado ang ekspresyon ni Blaine. The Johns never kneel to anyone. You're not worthy enough for nasusuko ako. Kahanga-hanga. Napangiti si Harvey. Ipapadala ko na lang ang daan mo, kung ganoon. Clack. Sa ilalim ng takot na tingin ng lahat, mas pinalakas ni Harvey ang kanyang daliri. Tick. Narinig ang tunog ng pagpapaputok, at agad na nawala ng kulay ang mukha ni Blaine. Nawala ang kanyang katahimikan ng ganap. Hindi niya akalain na si Harvey pala ang maglalakas loob na hilahin ang gatilyo. Si Darby at ang iba pa ay nasa bingit na himatayan. Naghiyawan sa takot ang mga customer at dealer. Naguguluhan si Mandy. Umiyak si Simon bago muling bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nahimatay. Sabi nga, walang dugong lumilipad kahit saan. Walang laman ang baril ni Harvey. Walang mga bala sa silid. Nakalimutan ko, kakatapos lang magpaputok ni Cade. Kailangan ko muna ng bagong magazine. Let's start over. May bala this time. Muling inilagay ni Harvey ang baril sa ulo ni Blaine bago pa makapag-react si Blaine. Tara na ulit. Ngumiti ng malumanay si Harvey. Masaya ka na ba? Lalagyan ko ng bala ang ulo mo kung hindi. Sumama ang ekspresyon ni Blaine. Binaril niya si Harvey ng nakakamatay na tingin, hindi nagsasalita. Normal lang sa mga tao na hindi matakot sa kamatayan. Ngunit kung ito ang kanilang una, si Blaine ay natakot na nang walang kaalam-alam pagkatapos na malapit ng mamatay. Kalmado ang ekspresyon niya noong una, dahil akala niya ay hindi maglalakas loob si Harvey. At gayon paman, ginawa ni Harvey. Sa mismong sandaling iyon, walang ibang naramdaman si Blaine kundi panghihinayang. Si Blaine ang young master ng pamilya John. Ang isang mayamang tulad niya ay hindi kailanman maglalantad sa kanyang sarili sa panganib. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng isang maliit na prito para lang sa pagmamalaki. Gusto niyang sumuko, ngunit hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Napangiti si Harvey. Gustong durugan ni Blaine ang espiritu ng mga tao. Ngunit siya, si Harvey, ang tunay na master sa bapor. Kung ikukumpara sa pag-alis ng buo kay Blaine, mas sulit na paluhudan ang mayabang na young master. Kitang-kita ni Darby ang mabangis na ekspresyon ni Blaine. Harvey, likas niyang bulalas. You better not do anything stupid. Hindi ka nagdusa dahil lang sa swerte mo. Kung hindi, kanina ka pa nabaril. Dahil sa iyong kawalang ingat, ang iyong mga kaibigan, pamilya, at maging ang iyong mga ninuno ay madadami. Hamalakhak si Harvey. Hindi maganda yan. Sinabi na sa akin ni young Master John. Ngayong gabi, kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko kahit anong mangyari. Sino siya sa tingin mo? Sa kanyang katayuan, ang kanyang mga salita ay tinimbang sa ginto. Kailangan kong ialay sa kanya ang aking mga ninuno kung hihilingin niya ito. Kung hindi siya masaya sa akin, kailangan ko pa siyang pasayahin. Dahan-daang hinila muli ni Harvey ang gatilyo. Naririnig ng lahat ang malalim na katok, at walang pagkakataon na walang laman ang baril ngayon. Nang ipikit ni Mandy ang kanyang mga mata para hindi ito makita. Si Blaine, na nag-aakalang determinado siyang linawin ang lahat, ay malamig na napabulalas, hold on. Natigilan sina Kensley at Darby,
at hindi nila akalain na bibigay talaga si Blaine. Nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon si Mandy. Ano, di ba sabi mo hindi ka bibigay? Sabi ni Harvey sabay ngiti. Huminga ng malalim si Blaine. Let's stop this right now. I'm pleased with this. Nakakatakot ang ekspresyon ni Blaine. Ang kanyang reputasyon ay nasa labas na ng bintana. Siya ay lubos na napahiya. Masaya ka ba ngayon? Ngumuso si Blaine, at pinatungan ng mga masamang tingin si Harvey. Siyempre hindi, sagot ni Harvey. Hindi lang ayaw mong umamin ng pagkatalo, kundi inakusahan mo pa ang babae ko ng pandaraya. Higit pa riyan, humingi ka ng paliwanag sa kanya. Dahil gusto mo ng paliwanag, ibinigay ko yun sa iyo. Talagang naging mapili ka sa buong panahon, ngunit sa wakas ay sumuko ka. Masaya ako na hindi kita binigo. Sabi mo, sa tingin mo ba tapos na tayo dito? Sa tingin mo makakatakas ka nang hindi mo ako binibigyan ng paliwanag sa lahat ng nangyari. Si Harvey ang nagkusa, matagumpay na napa-address si Blaine. Siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, halos hindi napigilan ang kanyang galit. Ayos lang. Magsalita, anong gusto mo? We'll go by the rules, sagot ni Harvey. Binabalian ng mga kamay ang mga manloloko. Ngayon, pagkatapos. Nakakakilabot ang ekspresyon ni Blaine nang makita ang pagmumukha ni Harvey. Tapos, gumawa siya ng gesture. Isang hakbang pasulong si Kanae, at pinitik ang mga braso ni Darby nang hindi binibigyan ng pagkakataon na magsalita. Mga hiyaw ng sakit ang narinig. Ang mataas at makapangyarihang si Darby ay bumagsak sa lupa, at walang tigil na kumikibot. Not bad. I'm happy with this. Mapanuksong tinapik ni Harvey ang mukha ni Blaine. Alam kong galit ka dito. Alam kong pupuntahan mo ako mamaya. Hanggat hindi ka natatakot sa kamatayan, tinatanggap kita anumang oras. May mga paraan ako para makitungo sa'yo. Marami tayong oras. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Mandy, at sinabihan si Cade na buhatin si Simon, na tuluyan ng nahimatay sa lupa. Umalis sila ng kasino ng Caswall. Iwan mo sila, sumenya si Blaine na tumabi ang iba. Ang pangit ng mukha niya. Alam niyang lubos siyang napahiya ng gabing iyon. Isang Mercedes-Benz ang tahimik na naglalayag sa ibabaw ng isang viaduct. Tinakpan ni Mandy ang kanyang ulo habang umiinom ng soda. Tapos tumingin siya kay Harvey. Salamat, Harvey, pero masyado kang walang ingat. Siya ang young master ng pamilya John. Kung gusto niyang maghiganti, kami. Walang ibang naramdaman si Mandy kundi kawalan ng magawa. Alam niyang malalagay siya sa matinding problema kapag hindi nagpakita si Harvey. Kakalag ka rin din ang kapatid niya sa gulo. Gayunpaman, naisip pa rin niya na si Harvey ay masyadong matigas ang ulo upang malutas ang problema sa ganitong paraan. Natahimik sandali si Harvey. There won't be any difference. Mortal enemies na kami ni Blaine simula nung mag-date kayong dalawa. Wala siyang binanggit tungkol sa Evermore. Nagkalaban na ang dalawa. At gayunpaman, nagpipigil pa rin si Harvey sa di malamang dahilan. Ayaw nang manatili pa ni Mandy sa paksa. Paano mo nalaman na hindi nakaload ang iyong unang shot? Hindi, swerte lang, sagot ni Harvey. Kung talagang may load, siya na mismo ang humingi, di ba? Natigilan si Mandy, naisip niya na parang hindi pamilyar ang lalaking nasa harapan niya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng katahimikan, pinabalik sina Mandy at Simon sa villa ng pamilya Zimmer. Iniwan ni Harvey ang dalawa matapos matiyak na hindi masyadong nasaktan si Simon. Si Harvey ay nakatira sa bahay ng pamilya Zimmer, ngunit gusto niyang pumunta sa Fortune Hall ng gabing iyon. Kung si Blaine ay magsimulang maghiganti, wala siyang magagawa kundi ang lumaban hanggang sa huli. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuti kung hindi muna niya idamay si Mandy. Kinabukasan, alas 6:30. Isang Gulfstream private jet ang nakapark sa VIP area ng International Airport. Ang nagmamay-ari ng jet ay mayaman man o makapangyarihan. May malamig na simoy ng hangin. Walang makikitang mga sasakyan o mga tao, na ginagawang tila mapanglo ang buong lugar. Nakasuot ng business attire si Mandy. Nakatayo siya sa harap ng VIP passageway, malamig ang tingin.
May mga taong nakitang naglalatag ng red carpet. Maraming mga dalubhasang martial artist sa robe ang nasa paligid, handang gawin ang kanilang trabaho bilang bodyguards. Ito ay malinaw na ang isang tunay na kilalang figure ay malapit nang magpakita. Hindi nagtagal, dumating ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng damit. Natigilan siya nang makita si Mandy, saka lumapit sa kanya na may malabong ngiti. "Hello, Miss Zimmer. Nandito lang si Mr. Jean para bisitahin ang Indigo Mountain. Ayaw niyang makisali sa iba. Dapat umalis ka na, aniya." Kumunat ang noo ni Mandy. "May gusto akong makita kay Mr. Jean, Mr. Kieran. Please tell him that. Just give me a minute." Saglit na sinukat ni Kieran si Mandy. "Tama, ikaw pa rin ang pinuno ng ika-9 na sangay. Ayon sa mga patakaran, may karapatan kang makita si Mr. Jean ng 3 beses bawat taon. Ang sabi, 5 minuto lang ang makukuha mo kada meeting. Hindi na natin pwedeng sayangin pa ang oras ni Mr. Jean." Tumango si Mandy. "Oo naman, huwag kang mag-alala dyan." Tumango naman si Kieran bago umalis. Kabanata 4995. Makalipas ang halos 1 minuto, muling nagpakita si Mr. Kieran. "Mr. Jean said that you'll have to pull an all-nighter," aniya na may mahinang ngiti. "Magkita tayo sa almusal. Gusto mo rin bang sumama?" Umiling si Mandy. "Salamat pero hindi na kailangan. Busog na ako." Sa totoo lang, hindi kumakain si Mandy buong gabi. Gayunpaman, nais niyang maging nasa tip-top na hugis bago makilala ang pinuno ng pamilya Jean sa unang pagkakataon. Sa pangunguna ni Kieran, dinala si Mandy sa isang pansamantalang restaurant sa VIP area. Isang matandang lalaki na nakarobe ang nagtaas ng ulo habang nilalaro ang kanyang wrist balls. Para siyang ordinaryong matanda, at ang kanyang mga mata ay maliwanag at makinang. Matapos tingnang mabuti si Mandy, ngumiti ito. "As expected from a member of the Jean family. Your looks and aura are simply outstanding. Hindi katakataka na nabuhay ka sa kapangyarihan pagkatapos ng kamatayan ni Lucas." Ang sabi, "Nagmamadali ka bang makita ako? Kung tungkol ito kay Elodie, hindi mo na kailangang sayangin ang iyong oras. Ang mga pinuno ng mga sangay ay palaging may kakayahang mga tao. Hindi ako masyadong nasali sa pagpili kung hindi." Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang kilalang tao na namamahala sa buong pamilya Jean sa loob ng mga dekada, si Zayden Jean. Ang kanyang reputasyon lamang ay sapat na upang bigyan siya ng isang makapangyarihang katayuan sa lipunan, ngunit hindi magagawa ng mga ordinaryong tao na maunawaan ang kanyang aktwal na kakayahan. "Salamat, Mr. Jean." Hindi maglalakas loob na magtago si Mandy sa harap ni Zayden. Alam niyang wala na siyang maraming oras, kaya mabilis siyang nakarating sa paksang nasa kamay. "Pumunta ako dito hoping you'd help me solve a small problem, Mr. Jean." Si Zayden ay humigop ng kanyang tsaa. "Ano ito?" Hindi alam ni Mandy kung ano ang iniisip ni Zayden, ngunit siya ay nagiging desperado. "Nagpunta ang tatay ko sa isang underground casino kagabi." Mabilis na ipinaliwanag ni Mandy ang buong sitwasyon. "Sa kaalaman ko sa mga young masters na ganyan, hindi hahantong sa ganito ang sitwasyon. Natatakot ako sa pamilya John na maghihiganti kay Harvey. Sana malutas ng pamilya ang problema minsan at para sa lahat, at pigilan si Blaine sa paggawa ng anumang padalos-dalos." Hindi nag-aksaya ng oras si Mandy. Ganyan ba talaga kayabang ang pamilya John? Ngumiti ng mahina si Zayden. Tulad ng sinabi ng lahat, ang pagpaplano ng pamilya John na lunukan ng buo ang lahat sa lungsod para mapalawak ang sarili. Ikaw at ang iyong lalaki ay mga tinak sa kanilang mga plano. Tumango si Mandy. Dahil alam mo kung gaano sila kahirap harapin, umaasa ako na makapagpahiram ka ng tulong sa oras na ito. Magpapasalamat ako sa tulong mo. Ibibigay ko ang lahat para mabayaran ang pabor. Kahit ang ika-9 na sangay. Sigh. First time nating magkita pero pamilya tayo. Problema mo rin problema ko. Don't worry, gagawin ko na hawakan ito. Sila naman ang may mali. Magiging biro ang pamilya Jean kung hindi natin ipapakita sa kanila kung ano ang mayroon tayo.
Sabi nga, hindi mo na rin kailangang bitiwan ang iyong posisyon. Ang ika-9 na sangay ay para sa iyo sa unang lugar. Gawin mo lang ang lahat at kalimutan ang lahat, okay? Siyempre, narinig ko ang mga alingaw-ngaw ng pamilya na sinusubukan kang pakasalan para makuha namin ang ika-9 na sangay na mga ari-arian. Ngumiti si Zayden Jean. At isa pa, kalokohan lang yan. Napakaliit ng pondo na yan para pangalagaan ng pamilya. Kaya nga mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Naiintindihan ko. Natigilan si Mandy Zimmer bago tumango. Sa isip niya, hindi siya magtatagal sa kanyang posisyon. Ngunit matapos makita ang mabagsik na ekspresyon ni Zayden, kaagad pa rin siyang sumagot, "Salamat, Mr. Jean." Pagkatapos, umalis agad si Mandy sa lugar. Masyadong nakakatakot si Zayden para sa kanya. Siya ay medyo banayad sa buong panahon, ngunit ang pagkuha pa ng ilang sulyap sa kanya ay sapat na upang makaramdam siya na hindi komportable. Mr. Jean, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mabawi ang awtoridad ng ika-9 na sangay. Kung wala tayong gagawin, tiyak na gagawin ni Mandy ang isang mahusay na trabaho para mapanatili ito. Hindi na tayo makakakuha ng isa pang pagkakataon pagkatapos nito. Tinapik ng isang lalaking nakarobe ang kanyang mga daliri bago nagsalita sa likod ni Zayden. Hindi ba pwedeng mag-isip ka muna sandali? Napatingin si Zayden sa lalaki. Hinding-hindi ako makikisali sa mga taong nasa ilalim ko, Kieran. Ang paghaharap sa kanila sa isa't isa ang aking tunay na layunin. Ang mga tagapagmanang iyon ay ipadadala ito kasama si Mandy, na magpapalakas sa kanyang pagtaas sa kapangyarihan. Mga kamag-anak at direktang ina po, may kinalaman ba ang alinman sa mga ito sa isang pamilyang may 100 taong kasaysayan? Ang ating kaligtasan ang pinakamahalagang bagay. Walang sino man ang magmamahal sa isang bagay na madali nilang makuha. Kung talagang may kakayahan si Elodie na maging pinuno ng ika-9 na sangay, gagamitin ko ang lahat ng aking makakaya para suportahan siya. Pero kung hindi niya kaya, kung gayon, malamang na itigil na niya ang pag-iisip tungkol sa posisyon. Dinampot ni Zayden ang kanyang mga gamit, at naghanda para sa kanyang almusal. Si Kieran Jean, na tila matamlay kanina, panay ang tango ng ulo pagkaraan ng ilang sandali. I see. Akala ko mas nagiging maluwag ka lang kay Mandy. Kung tutuusin, ang pamilyang Zimmer ay ibang-iba kaysa sa mga kamag-anak ng pamilya. Hanggang saan kayang puntahan ng mga kadugo nila? Napapikit si Zayden. Anyway, isang araw lang tayo dito. Aalis tayo pagkatapos bisitahin ang Indigo Mountain. Sabi nga, may dapat tayong gawin bago tayo umalis, di ba? How dare a mere underground casino go laban sa atin sa unang lugar? Masisira ang reputasyon natin kapag hindi natin agad haharapin. Pakilyusan ang bawat koneksyon na mayroon kami dito upang tapusin ang trabaho. Kalmadong ekspresyon ang ipinakita ni Zayden. E-publish ang sitwasyon kung maaari. Ilagay ito sa TV kung maaari. Viralize everything as much as you can. That way, malalaman ko kung sino ang dapat kong abangan. Maya-maya pa ay natapos na si Zayden sa pagkain. Kinabukasan, sa madaling araw, nagising si Harvey York sa Fortune Hall at tiningnan ang kanyang mga text dati at naaalalang ito ang pulong ng lupon ng ika-9 na sangay. Nais siyang suportahan ni Harvey ng palihim pagkatapos niyang umalis sa pamilya Jean. Ngunit pagkatapos na isipin na malamang nasasamantalahin siya sa panahon ng pulong, hindi siya maaaring umupo at manood. Mabilis siyang tumawag ng taxi bago tumungo sa gusali ng opisina ng Zimmer Enterprise. 10:00 ng umaga, sa meeting room ng CEO. Halos 20 tao ang nakaupo sa loob. Maliban sa board of directors, marami ring major shareholders ang narito. Sila ay mahalagang mga miyembro ng pamilya. Ang ilan sa kanila ay nagmula pa sa Mordo. May mga kamag-anak lamang ng pamilya sa karamihan, ngunit ang kanilang mga mapagkukunan ay isang bagay na hindi magagawa ng mga ordinaryong tao na huwag isipin. Nang sa wakas ay dumating si Mandy Zimmer kasama ang kanyang sekretarya sa meeting room, napagtanto niyang may nakaupo na sa kanyang upuan. Si Elodie Jean ay nakasuot ng miniskirt at itim na medyas,
na nagpapakita ng kanyang maningning at mahabang binti habang nakikipaglaro sa kanya beads of ice, na ginagawang likas ng maraming lalaki na sumulyap sa kanya. Nakakrus ang kanyang mga paa sa isa't isa habang paminsan-minsan ay pinapaikot-ikot ang kanyang mga paa. Ito ay medyo isang mapang-akit na tanawin. Siya ay tila isang napaka-sopistikadong babae na may hindi masabi na lakas ng loob. Parang may tiwala siya na kaya niyang ibagsak si Mandy. Mandy, ang aming mahal na CEO. Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Ito ang ating napakahalagang pulong ng lupon. Ilang mga pangunahing shareholder ang pumunta dito para lang dumalo sa pulong. Gayunpaman, bilang chairman at CEO, pinahintay mo ang lahat ng kalahating oras para lang magpakita ka. Aaminin ko, matapang ka. Wala kang ang malaking kumpanya. Hindi ka man ganoon kakaya, pero napakataas at makapangyarihang kumilos. Ganap na nahulog ang ikasyam na sangay sa sandaling makontrol mo. Halika, mas mabuting bigyan mo kami ng paliwanag kung bakit mo sinasayang ang oras namin. Kung hindi, hindi mo na kailangang sumali sa pulong. Tila nangingibabaw si Elodie, na para bang nahawakan niya ang kahinaan ni Mandy. Siya ay tahasang tumatakbo sa kanyang bunganga na may masungit. Magandang punto. Inanunsyo ang pagpupulong noong isang araw, pero huli ka pa rin pumunta dito. Ang isang kumpanya ay nangangailangan ng mga patakaran at regulasyon. Lahat ay kinakailangan na sumunod sa kanila. Kung hindi magagawa ng CEO, paano inaasahan namin na ang mga manggagawa ay susunod? Nagtataka ako kung bakit bumababa ang ating mga dibidendo kada buwan. Ito ang dahilan kung bakit. Sa palagay ko ay dapat na lamang tayong kumuha ng ibang tao na mamahala sa ikasyam na sangay. Kung hindi, wala tayong hinaharap. Malinaw, ang mga direktor at pangunahing shareholder ay nakatanggap ng maraming benepisyo bago pa man. Kung hindi yun ang nangyari, hindi sila mag-aaksaya ng oras sa pagsigaw kay Mandy in the first place. Kumunat ang noo ni Mandy. Nabalitaan lamang niya na magkakaroon ng pagbabago sa nakatakdang oras ng pagpupulong 10 minuto kanina. Ligtas na sabihin na siya ay dumanas ng napakalaking kawalan ng walang anumang pagkakataong pabulaanan ito. Sabi nga, hindi lang niya masisisi kay Elodie ang maliit na bagay dahil siya ang CEO. Gagawin siya nito na parang wala siyang kontrol sa sarili niyang kumpanya. Huminga ng malalim si Mandy para pigilan ang galit bago nagsalita. Time is of the essence. Let's begin. Oh, so alam mo na. Bahagyang napangiti si Elodie Jean habang nakatingin kay Mandy Zimmer. Wala siyang balak na pakawalan si Mandy. Since that's the case, bakit hindi mo sabihin sa amin kung bakit ka late? Huwag mong sabihin sa amin na hindi ka naabisuhan para sa pulong. Natural, ayaw man lang bigyan ni Elodie ng pagkakataon si Mandy na magpaliwanag sa sarili. Tama na, Elodie. Labis na nagalit si Mandy matapos ang patuloy na pagsasamantala. Ang dalawa ay nakatakdang mag-away hanggang sa pinakadulong wakas. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ngayon? Ang pagpupulong ay itinakda sa alas 10:30, ngunit ito ay itinulak ng mas maaga ng kalahating oras. Na-notify lang ako 15 minuto kanina. Sinabi pa nga sa akin ng staff na ako ang nagtakda ng oras, tinatanong ako kung bakit wala pa ako. Kailan ko ba ibinigay ang utos na iyon, Elodie? O may gumagamit ng pangalan ko para gawin iyon? Magpaliwanag ka, kung hindi, isusumbong kita sa pulis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elodie. Hindi niya inaasahan na ganito ang gagawin ni Mandy laban sa kanya. At saka, ikaw ay alam ng mga tao kung bakit naging ganito ang ikasyam na sangay. Walang sino man ang nagsalita laban sa ideya noong pinagdadaanan namin ang pagpapalit ng asset. Habang ang ikasyam na sangay ay dumaranas ng mga paghihirap sa pagpapalawak, ginamit ko ang napakaraming sarili kong pondo para lamang sa sangay upang tumayo sa sarili nitong mga paa. Grabe na at hindi man lang kayo nakakatulong, pero nandito kayo sa mga bibig niyo. Akala mo ba easy target lang ako? At Elodie, bumalik ka na sa upuan mo ngayon din. Kung hindi, kukuha ako ng security para paalisan ka. Pumalakpak si Mandy, senyales na umahan na ang mga security guards. Pero nanatili silang tahimik na parang walang narinig.
Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Elodie. Gusto mo bang paalisan nila ako? Nag-o-overthink ka, Mandy. Hindi namin alam kung sino ang magiging CEO pagkatapos ng pagpupulong. Bakit kanila pakikinggan ngayon? Sinamaan ng tingin ni Mandy si Elodie na mukhang confident. So, ang punto ng pagpupulong na ito ay palitan ako. No wonder tinawag mo pa ang mga major shareholders dito. Mabuti, kung ganun, wala rin akong komento. Make the vote. Tingnan natin kung sino ang CEO ngayon. Bagaman, bago mo gawin, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na inilagay ko ang aking puso at kaluluwa sa ika-9 na sangay. Hindi pa nagtagal ako na ang namuno, ngunit lahat kayo ay nakakuha ng maraming benepisyo habang ako ay naririto. Baka magbago lang yan sa ibang pinuno. Nagkatinginan ang mga shareholder at director matapos marinig ang sinabi ni Mandy. Hindi sila tanga. Alam nila na si Mandy ay isang karampatang pinuno. Kung aalis siya, malamang na bumagsak kaagad ang ika-9 na sangay. Sabi nga, kung magkaparehas sila ng apelyido ni Elodie, kasama ang suporta ng mga nakakataas sa pamilya. Siya natural na may higit na awtoridad. Natural lang sa kanya na umangat sa kapangyarihan. Kahit na mas may kakayahan si Mandy, ang pagsuporta kay Elodie ang magiging tamang desisyon. Alam ni Mandy na walang epekto ang kanyang mga sinabi matapos makita ang hindi tiyak na mga tingin ng mga taong nasa harapan niya. Tama na ang pakikipagkwentuhan. Bulalas ni Mandy pagkatapos niyang tumawa ng mapait. Iboboto ko ang aking sarili upang magpatuloy sa pagiging CEO. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kahit sa ilalim ng pangingibabaw ni Elodie Jean, sapat pa rin ang determinasyon ni Mandy Zimmer na gumanti. Ang mga nagtitiwala na direktor at shareholder ay nakaramdam ng pag-aalinlangan at pagkatamad. Hindi man lang sila makapag-desisyon pagkaraan ng ilang sandali. Galit na galit si Elodie. Nagpasya siyang ilagay ang huling pako sa kabaong. Inilapag niya ang isang kontrata sa mesa bago nagpakawala ng malamig na tawa. Sa pagtatapos ng araw, wala kang paraan upang iligtas ang ika-9 na sangay. Pero ginagawa ko, mayroon akong $15 milyong na kontrata sa isa sa nangungunang 10 pamilya, ang pamilyang Foster. Pag ako ang naging CEO at pinuno ng ika-9 na sangay, magagawa kong iligtas ang sangay anumang oras. Ang buhay ng bawat isa ay magiging nasa mabuting kapakanan. Inaamin ko na may kakayahan ka, Mandy, pero huwag mong kalimutan. Ang mga koneksyon ay bahagi din ng mga kakayahan ng isang tao. Kung walang mga koneksyon tulad ng sa akin, hindi ka makakakuha ng anumang negosyo kahit na pagkatapos ng pagyayap-yap tulad ng iyong buhay ay nakasalalay dito. Tumayo si Elodie na naka-cross arms bago itinuro si Mandy gamit ang kanyang ilong. Enough of this. Dapat umalis ka na. Tandaan mong iabot ang selyo ng head kapag ginawa mo. Dahil bahagi ka pa ng pamilya, bibigyan kita ng ilang libong $1,000 bawat taon para hindi ka na mabuhay sa lansangan. Nasaan ang iyong damn gratitude? Ang nag-aalangan ng mga direktor at shareholder ay natigilan. Mabilis na sinunggaban ng isang tao ang kontrata bago ibinalik ang mga pahina. Isang kontrata sa pamilya Foster. $15 milyong. Maraming pera yan. Sapat na ang kontrata para makakuha tayo ng pautang na 44 na milyon mula sa bangko. Maililigtas ang ating kapital dito. Tulad ng inaasahan mula kay Elodie, madodoble ang mga dibidendo natin sa kanya kaysa dati. Ang mga taong iyon ay likas na nahuhumaling sa kanilang sariling mga benepisyo. Tiyak na magdadalawang isip sila kung paalisan nila si Mandy, na nakakaapekto sa kanilang mga interes. Hindi lang iyon ang nangyari, ngunit dodoblihin pa nila ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagsuporta kay Elodie. Ito ay natural lamang para sa kanila na tumayo kasama si Elodie sa kasong ito. Isang nakakakilabot na ekspresyon ang ipinakita ni Mandy. Hindi niya inaalagaan ang isang $15 million contract dati. Ngunit dahil ang ika-9 na sangay ay nasa bingit ng pagbagsak, ang kontrata ay nangangahulugan ng lahat.
Ito ay sapat na upang umindayog ang mga direktor at shareholders. Nasiyahan si Elodie sa nakita. Tama na, simulan na natin ang boto. Bulalas ni Elodie, malamig na tumawa. Tungkulin nating ilabas ang babaeng ito ng patas. Naghiyawan ang lahat, handang ipatupad ang kanilang awtoridad na patalsikan si Mandy. Kung ako sa inyo, titingnan ko muna itong kontrata bago gumawa ng anumang desisyon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Harvey York sa kwarto bago naghagis ng kontrata sa mesa. Ito ang pahayag ng pamilyang Foster para avoid ang $15 million contract. At narito ang $150 milyong na kontrata sa pagitan ni Mandy at ng pamilya. Ang pamilya ay partikular na humihiling na magtrabaho kasama si Mandy, hindi ang ika-9 na sangay. Sa madaling salita, nasa ika-9 na sangay ang kontrata kung magpapatuloy si Mandy sa pagiging CEO. At kung aalis siya, walang kinalaman ang kontrata sa branch. She'll be able to start from scratch as ng mabuti. Kabanata 5,000, nasa inyo kung pananatilihin nyo si Mandy Zimmer bilang pinuno ng ika-9 na sangay. Casual na umupo si Harvey York sa isang bukas na upuan na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Binawi ng pamilya Foster ang kontrata ni Elodie Jean. Binigyan pa nila si Mandy ng $150 milyong na kontrata. Tiyak na babagsak ang ika-9 na sangay kung aalis si Mandy. Nagkatinginan ang mga taong natauhan, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Natigilan si Mandy bago nagpakita ng magkahalong ekspresyon ng tumingin kay Harvey. She felt heartbroken. Naisip niyang isinantabi ni Harvey ang kanyang pride para makuha ang kontrata sa pamamagitan ng pagtrato sa sumpa ni Brian Foster. Imposible. Ang pamilyang Foster ay kabilang sa nangungunang 10 pamilya. Ang kanilang mga salita ay tinimbang sa ginto. Hindi nila babawiin ang aking kontrata sa isang pahayag na tulad nito. Hayaan mo na lang gumawa ng $150 milyong na kontrata kay Mandy. Anong biro? Tingin mo ba bobo kami? Matapos ang unang pagkabigla, mabilis na bumalik sa katinuan si Elodie bago hawakan ang kontrata sa harap ng lahat. At saka, alam ng bawat isa sa inyo kung sino ang live-in na asawang ito. Bakit kayo maniniwala sa mga sinasabi niya? Dapat ay inilimbag niya ang lahat ng ito sa gilid ng kalsada upang lokohin tayong lahat. Kaya nga iminumungkahi kung patalsikan natin si Mandy ngayon din. Ang ika-9 na sangay ay hindi kailanman uunlad sa mga taong katulad nila. Hindi mahalaga kung nagsasabi ng totoo si Harvey. Ngunit alang-alang sa pagsikat ni Elodie, hilig niyang maniwala na hindi iyon. Determinado siyang kunin ang posisyon ng CEO. Kung ang mga direktor at shareholder ay maniniwala sa pagiging tunay ng kontrata, ang kanyang mga pukana ay magiging tama sa bintana. Nagkatinginan ang mga tao bago may nagsalita. Tama, malamang peke ang kontrata. Kung talagang kaya ni Mandy ang ganyan, bakit hindi na lang siya magpakita sa lahat ng tao dati? Dumating si Miss Amora Foster sa office building. Umalis sila pagkatapos ng malaking labanan. Bakit pa siya pumirma ng kontrata ng ganoon? Tama yan. Bukod dito, kahit na ang pamilya Foster ay pumirma sa kontrata, bakit sila partikular na hihilingin na makipagtulungan sa kay Mandy? Dapat ay hiniling nila na magtrabaho sa ika-9 na sangay sa halip. Tinatrato mo ba kaming tanga? Pinag-uusapan pa rin ninyo ang tungkol dito. Kung maniniwala man kayo sa mga kasinungalingang ito mula sa isang taong nakatago lang, kung gayon ang mga baboy ay dapat na lumipad. Ang lahat ay natauhan bago sila nagsimulang magtsismisan na parang isang bagyo. Habang nag-uusap sila, mas napagtanto nilang niloloko sila. Maraming tao ang lumingon bago nagpakita ng matitinding titig kay Harvey at Mandy. Nakarating sila hanggang sa Golden Sands nang hindi man lang nakakagat ng kanilang pagkain. Sila ay hindi dito para makinig sa mag-asawang gumagawa ng mga bagay-bagay. Ang mga aksyon ni Harvey ay mahalagang panunuya sa kanilang katalinuhan. Nagalit sila, kumunot din ang noo ni Mandy. Matapos makitang sinisigawan ang dalawa, naramdaman ni Elodie na siya ang may kapangyarihan. Humakbang siya pasulong bago idinantay ang likod ng palad niya sa mukha ni Mandy.
How dare you lie in front of us intelligent people? Wala kang hiya. Umalis ka na. Kung ayaw mo, tatawag ako ng security. Napabalikwa si Mandy nang makita ang matingkad na pulang marka ng palad sa kanyang mukha. Niwala siyang oras upang mag-react sa sitwasyon.